Yo, what's up, guys? I'm back again with another kind of preview kasi gumawa na ako kanina, but I'm here with a prestigious group. Prestigious. Sa mga millions of viewers nga pala ni Dale, kami nga pala yung nasa draft date lang niya. Yun. Ang total may preview na kasi akong video eh. So, ang mga di ko na-tackle, ito tackle natin ngayon. So, especially itong How Can You Stop RJ Abarientos. So, bago pa lang lahat, si Ginebra fan to si William. So, basically, pag Ginebra question sa yung sasagot, si Miggy yung kukontra. Parang ganun na lang. Tapos si Miggy sa talk and text. Parang all the thoughts ng Ginebra fan. Okay lang mag-glaze dito ng Ginebra. Hindi naman to media outlet eh. Oo nga, magsuot ka na ng jersey mo. Oo, pinapa-jersey ko nga siya kanina eh. Wala akong jersey ng Ginebra. May brief nga yan na Ginebra eh. Ayaw lang isuot eh. Hindi naman ako yung kaibigan natin. Ay, bawal naman damay dito. Damay civilian. Nadadamay si Grem. Grem Which, by nasa the way, wait lang, disclaimer lang sa mga viewers, hindi namin binabash si Gren sa podcast ni Koro. Tsaka kaibigan namin yun. Kami tatlo, kami ni Dale, nanonood kami niyan. Nanonood kami ng... sayang nga eh. Sinachat ko nga kanina eh. Wala ata. Wala siya. O sige na nga, para alang-alang. Wala man akong, like, ayoko mag-base sa t-shirt, pero sige, wait lang. Yun! Ayos wala daw nakasampay Yan! Ayan. So basically yung Okay first question, si Miggy na lang yun eh. Kahit I know nanood ka lang dahil sa Beldray. Siyempre. Pero natutukan mo yung series na yun kasi nandun si Beldray and they cannot stop RJ. So with TNT in the final, so how? Para matuwa si William, walang sagot. Joke lang. Yun din nasasabihin ko eh. Hindi naman, pero parang more on pipigilan lang nila. Tinitignan ko din yung lineup ng Token Text. Parang wala din masyadong... Oo, di ba? Wala din parang defensive specialist na pwedeng magpahirap kay Andre. Kay Andre tuloy. Nahuhuli ako kay Beldray pa no? Zipline! Kay RJ. Sorry, RJ. Andre Abarientos tayo, pre. RJ Abarientos. Wala masyado. Siguro, gusto ko nga sana si Quintevis yung parang manggugulo kay RJ. Pero rookie pa lang eh. And then, tinitignan ko din yung mga minutes na binibigay sa kanya ni Chot Reyes nung semifinals series nila. Pa-isa-isa lang eh. So, malamang ang pipigil sila ng Batak, sila Pogoy, or maybe si Aurin. Pero ikaw ba, tingin mo ba, Dale, yung mga sinabi ko mga guards ng Token Text, kaya nilang parang may possibility na maasawa nila si RJ in the series o hindi? Probably si Quintevis aangat yung minutes niyan eh. Kasi, pero feeling ko 10-20 lang pinaka-max eh. Yung babantayan niya kasi sa Meralco, hindi swak sa kanyang sa height pa lang sa size pa lang eh. Si RJ, saktong-sakto para sa kanya eh. Scorer ng Meralco, Newsome and Cancino. Tapos si Quintevis yung ipapagard mo. So, mag-stick na lang sila kay R. Pugoy doon. Si Pugoy. Kasi inisip ko baka si Cobuntin. Kaso, siguro siya i-assign kay Brown din ito. Di ba si Cobuntin talaga minsan na talaga pinapagbantay kay Brown din? Kay Brownlee. Oo. So, kasi kung ganun, yun din yung kagandahan sa team na to. Parang alam mo yung sinabi ni Coach Tim nung 2019 na yung si Stanley Pringle tsaka si Justin Brownlee parang Steph Curry and si KD na kumbaga sino babantayan sa kanilang dalawa. Kasi kapag pumutok at least isa sa kanila, alam kakainin ka ng buhay. So parang mapapaisip ka na dahil sa nilalaro ni RJ lately, tapos si Brown, alam naman natin kung ano yung kakayahan niya. Isang dekada na natin nakikita yung nagagawa ni Brown. So baka parang medyo dilemma din siya for TNT na parang
sino yung pipigilan natin dito. Kasi kapag, lalo na si Justin Brownlee, finals na tapos wala pa yung kanyang kryptonite na si RHJ, which yung pag-uusapan natin lalo yan mamaya. Pero yun nga, going back to RJ. So parang ngayon, hindi mo parang nasa sitwasyon ka na hindi mo na paano mo pipigilan siya. Na minsan baka pwede mo isipin na or pwede mo gawin na yung iba muna yung pigilan mo, like i-deny mo yung iba kasi some other time baka mamaya or like umasa ka na lang na baka mamaya si RJ Abarientos medyo manlamig sa huli or like mapagod kasi siya na lang yung tira ng tira. Yung alam mo yung ganung sitwasyon minsan. 'Di ba may mga isang situation na yun nga parang sige kapag stop mo na lang yung iba kasi pag dadating din yan sa point na kung saan yung superstar nila kailangan mag-differ sa mga kakampi. Although ang kahit sabihin natin na gawin ng TNT yun, let's say magawa nila sa game 1, ganyan. Magagawa ba nila yung 4 times? Yun din yung Kaya parang mukhang lamang ng Ginebra sa series na to and possibly ma-break na nila yung TNT curse. Tama si Dale, tas tama ka din in a sense na aangat yung minuto ni Kitevis. Definitely, kasi siya yung defensive specialist ng Token Tex. Tas swak kay RJ. Pero at the same time, kaya niya ba gawin yun in 4 games? At least in 4 games. Parang hindi ko pa nakikita. Di, kasi nakita na natin kay Joshua David Sobrang galing ni Joshua David. Oo, di ba? Sobrang galing. Naasawa niya, ball denial. Hindi niya binibigyan ng space. Wala na ang space pero shoot pa din. Pambihirang bata yan, no? So, compare mo yung guards ng Token Tex in terms of defense, tas guards ng Rain or Shine in terms of their defense. Mas maraming mababato yung Rain or Shine na nag-guardia kay RJ. Pero at the end, talo pa rin sila. Sinabi ni parang Coach sa Token binato Tex, niya na lahat daw diba? Ng schemes Trinay niya na hindi lahat. pa. Hindi nila binato si Eric Nanas. Diba? Sana nabato din yun, di ba? Oo, kaya nga RJ. Sa kotse pa lang Kaya sana yun, nabantayan na. So yun, moving on kay na tayo. We know na TNT has a new import, Chris Macolo. So do you think kaya niyang mabigay kung ano yung nabibigay sana ni Bobble? Kasi sayang na nag-gel na, nakita na natin versus NLEX. Tapos biglang parang reset, alam mo yun, parang start of the season pa lang sila ngayon, start of the conference pa lang yung pakiramdam nila. Okay, ang iniisip ko kasi dito kay Chris Macolo, okay, sige, nakapag-champion na siya. Like, alam niya na kung paano yung laruan dito sa PBA. Pero ang tanong, isa sa mga, question. Saan ba siya naglaro bago sa TNT at gano'n nakatagal? Recent lang, sa Taiwan. Sa Taiwan. Okay. As in fresh pa. Kasi iniisip ko yung conditioning niya, so fresh na fresh pa rin naman. Like kahit pa paano. Although kasi ang isa sa mga parang makikita ko is if siguro kahit sabihin natin half lang of what Bol did, baka magawa or kayanin ng TNT. Kasi hindi mo naman talaga, una-una sa size pa lang, di ba? Parang kapag si Bol, yan na yung impact niya na kahit hindi ka niya supalpalin, pero siya yung nasa harapan mo. Siyempre parang maiilang ka din kasi ang laki-laki ng alam mo yung para pag siya nasa harapan mo, baka hindi mo nakita yung ring, yung ulo niya talaga makikita mo. Ganun siya kalaki, tsaka ganun siya kahaba. So, mahirap pantayan, pero kahit pa paano, si Chris Macolo yun, may championship experience siya dito sa PBA. Alam niya kung paano laruan dito. Hindi na siya bago sa pressure of the PBA finals. Ang concern lang kay Macolo is yun nga, gaano siya kabilis makakapag-gel with TNT kasi parang 2 games pa lang ata siya or 3. Diba? Ganun pa lang yung Tapos ang niya agad, finals na agad siya. No disrespect to Meralco, obviously ang lakas nila naman ng Meralco and deserving so. Pero sa Ginebra na hindi naman sa pag-glaze, pero alam naman natin mas malakas talaga Ginebra this season. At saka medyo peaking at the right time na sila and nakikita naman natin na the stars are aligned sa kanila. Kasi wala naman masyadong major injuries
At least sa mga key nila dito, sa mga key players nila. So question pa rin sa akin if kakayanin ba ni Volleyball? Kakayanin ba ni Macaulay na tapatan yung dinadala ni Volleyball? Or like at least half pala, so. Ako naniniwala ko kaya. Kasi kung titignan mo din naman yung mga production ni Makolo, okay naman in the last few games na kasama niya yung token text. Siguro lang parang pagdating sa finals, ang magiging storyline or like narrative is yung Hinebra picking tapos yung token text hahanapin pa nila yung sarili nila kasi may bago silang import. Swerte din sila dun sa semis nila na yung Meralco nagpalit din ng import, so parang pareho silang medyo even playing field na nagkakapaan yung dalawang reinforcements nila with their new team. So pagdating dito sa finals, yung Hinebra kabisado na nila si Brownlee, samantala yung token text baka doon pa yung makikita natin yung mga parang growing pains na may bago silang import, may mga times na baka hindi sila yung hindi sila maging familiar with each other, lalabas din yun in this series. At yun yung parang dapat iwasan or dapat maayos ng token text or at least ma-anticipate before going to game 1. Sige, mag-add lang din ako kasi ang kailangan naman gawin ni Chris he just need to produce kung ano yung hindi magawa ni Jalen dun sa series ng Hinebra. Kasi sobrang kaya nila yung Hinebra sa bully ball pero hindi ginagawa ni Jalen Johnson. Hindi ko alam bigla siyang nanghina. Baka siguro dahil nakita natin nung... Hindi, pero seryoso yun na I think Jalen Johnson bigla siyang nag-slow down being the monster na kilala siya. Kasi isipin mo hindi naman siya kino-cover ng sobra. Like double teams, wala masyado. Binibigay lang sa kanya si Japet sa face niya. May times na nabubuli niya, pero ewan, hindi talaga siya yung Elimination Johnson na nakikita natin. Bihira sumayaw si Chris naman, kilala na naman natin yung utak, yung puso. I think he can do that, yung hindi magawa ni Johnson sa Hinebra. Terence Jones na, inaano nun Oo, kasi sino ibibigay mong defender kay Chris Makolo? On a one-on-one, diba? Kaya niyo yun. Parang wala talagang kumbaga kaya niya i-bully kung sino yung nasa harapan niya. One aspect na tingin mong pwedeng i-exploit ng Hinebra, yung pwedeng na lang i-spam na gawin for TNT. Sa TNT. I think pwede na exploit yung fact na nangangapa pa lang yung TNT with Chris Makolo. Kasi yun tulad yan na sabi ni Willie, di ba, na nangangapa din naman yung kalaban ng nangangapa din yung kalaban ng TNT. So kahit paano patas pa yung playing field sa kanila kasi syempre, di ba, parang nag-adjusting pareho. Ito, ano pa kailangan i-adjust mo dito? May isang dekada na naglalaro sa si Brownlee. Well, hindi naman technically isang dekada kasi di ba may isang conference na wala siya yung kay Tony Bishop. Pero yun dahil parang kahit pa paano syempre adjusting na medyo hindi pa fully adjusted yung TNT. So may mga growing pains pa dyan. So pwede establish ni Hinebra yung yung kumbaga yung composure nila na like buo na kami dito. Like alam na namin kung paano maglaro isa't isa. Ikaw Miggy. How can you exploit Hinebra? Tinitignan ko yung stats sa token text kasi parang sa series nila, iba-iba yung pumuputok. So iba yung parang merong times na si Nambatak magsi 16 points. Next game, 4-0, 5 points lang siya. Tapos may iba namang sasalo. So parang dapat sa finals, consistent yung mga main guys. Consistent yung mga yung mga main guys ng token text na parang hindi dapat merong hindi dapat may isang tao lang magsi-step up. Tapos yung isa medyo bad game. Dapat parang halos lahat sila lahat sila dapat somehow puputok para mahirapan yung Hinebra in guessing sino yung kailangan nilang bantayan sa depensa. Maganda ko kasi sabi ni William, yun nga, unfamiliarity pa kay Chris Makolo. So, I think yung usual playstyle nila,
maybe balik din sila minsan sa kanilang ball movement kasi may hirapan yung talk and text sa man rotation. There was a game sa Meralco series na nakailang punto si Mocon courtesy of walang communication sa defense si Chris Macolo at saka si RR Pogoy. Ilang beses na puntosan yun sa ilalim I think panalo din yung Meralco sa game na yun. And for talk and text, siguro yun nga yung paint kasi I think walang solid rim protection yung Ginebra ngayon. Though may malalaki sila pero yung makaka-stand ba kay Chris Macolo and the other guys, yung mga pick and roll actions ng talk and text, yung read and react nila. So it's gonna be a test talaga ng tacticians result. Di ko alam mahirap din kung ano yung magre-resulta talaga. Kaya masarap mag-post game Pagka game 2, di mo alam kung ano next. Diba? Ayun nga, sabi nga ni Miggy kanina, yung TNT kahit sino bumuputok walang consistent leader ngayong playoffs. Actually ngayong playoffs lang kasi Calvin Oftana rest of the elimination andyan naman siya. Pero yun nga, sino sa tingin niyo yung dapat i-up yung game nila? Like every game dapat nandyan siya. Expected natin Oftana, but you have to tell other guys for TNT. Heading talaga ang kumbaga, 'di ba nung ang from what I heard, di ko napanood yung game 6, pero di ba ang ganda daw ng laro niya wala nung pumasok si Macolo. Yeah, actually So, parang maganda lagi nangyayari sa talk and gumaganda text pag maganda laro ni Heading. Yun, sa akin hindi si Heading. Kasi sabi nga din ni Dale kanina, si Heading, simulang dumating si Macolo, okay naman. So, yun nga, nakita din naman natin actually parang throughout this semifinals, parating double-digit production siya. So parang kahit pa paano, isa siya sa reliable local scorer ng talk and text. Sa akin silang bata. Ikaw ba, Dale? Meron ka bang parang napupuso ang iba? Wala, ito lang Yun, lover boy. Kalaber boy. Hindi. For we all know na yung duo ni RJ tsaka ni Brownlee. Parang parang napaisip nga rin ako dun sa Pringle tsaka Brownlee nung una no. Parang Diba? sinalo ni RJ yung responsibility kasi, di ba? Kulang na lang isang big man na dominante rin no, para unstoppable na ulit. Oo. Do you think it's enough? Pero syempre hindi. So for Ginebra naman, so who are the guys na tingin yung dapat mag-up din yung scoring in terms of scoring kasi for sure kasi may magkakaroon ng yung talk and text may plano agad syempre sa drawing board sa film session RJ Brownlee. Oo. Alam naman kumbaga masyado nang kilala ni Coach Tim at ni Coach Trot ang isa. Isa pa yun, magkakilala yung dalawang coach. Parang alam na agad ni diyan nga 'di ba parang may mga sinasabi na si Coach Trot talaga ang weakness ni Coach Tim. So yun nga, who is the guy for you for Ginebra? Ako gusto ko si Stephen Holt. Kasi parang scoring wise medyo siya ngayon. Parang hindi ganun kaganda yung production niya scoring wise. Di ba may mga games din na pag maganda yung scoring. Ang ganda din ang nangyayari sa inyo. So siguro mag-aano din ako. Stephen Holt na lang ako. Sa akin Stephen Holt din Stephen Holt din Kasi parang simula last conference, parang medyo, yun nga, parang inconsistent din si Holt. Although, titignan mo nga, parang babad din talaga siya sa minuto. So parang more production from him, kakailanganin ng Ginebra. Knowing na yun nga, sabi din ni Dale, pagdating ng finals, markado yung RJ Brownlee. Sino yung susunod? Pwede naman si Scotty. Pero yung parang pwede talaga, yung parang mas, kung ikaw yung Ginebra pa, mas gusto yung si Stephen Holt yung magwala dun sa series na yun kung babantayan yung mga other main guys ng Ginebra. Kasi mas ang laking problema nun pag si Stephen Holt maganda yung nilalaro dito sa final series. Sabagay, so Scotty can do his thing. Kasi kung aasahan mo lagi sa scoring si Scotty, paano yung tangibles na mabibigay niya kung hawak niya yung bola? Hindi, tsaka add ko din na parang less responsibility si Stephen Holt sa pagbantay ng import kasi hindi naman
sa Governors Cup na 6'5 ang import. Siya ang primary defender nun. So, kumbaga kung Governors Cup to, tapos yung scoring niya hindi ganun kataas, medyo magbibigyan mo siya ng pass. Kasi parang Ayan na. Wala, pag seryoso talaga, nawawala. ang kumbaga si Stephen Holt, ikaw ng pwede tayong makapag-expect sa kanya ng much better scoring output this time around since less responsibilities siya na kumbaga kung since local naman yung bantay niya, hindi niya talaga kailangan asawahin. Mag-glaze ako ng konti kay Stephen Holt. May isang beses na naglalakad ako sa Greenbelt, nakita ko siya. Nagpa-picture ako sa kanya, sabi ko Stephen, sabi niya, what's up, my brother? Gumanon siya sa akin kaya parang napag-glaze ako na, we're brothers now. Ay, grabe. Ay, grabe Kinilig. naman. Grabe ka naman, Jimmy William Holt. Oo. So, ayun, final Sir- prediction for both of you guys. TNT in, Ginebra in. So, Ginebra Game 7 overtime. Gusto poetic, no? Hindi, kasi parang kahit sabihin natin na Yamado yung Ginebra dito, evenly matched pa din yan. Parang ayoko i-discount yung kakayahan ng TNT eh. Siyempre, di ba? Parang hindi pa natin nakikita sila full force. Kung makita natin sila full force, malay natin, like, pwede naman natin expect na makapag-adjust sila quickly. So, hindi mo talaga mape-predict na kung may advantage pa yung isang team, malaki. Sa akin yun eh. Okay lang ba? Parang kanina mo pa ako sinasabi, magsabi ka tungkol sa token text pero prediction ko Ginebra din eh. Siguro lang. Feeling ko, hindi kasi parang coming into the series, sila yung Yamado talaga sila. sila yun eh. So parang, feeling ko Ginebra 4, tas token text 2, in 6 games lang. Kung wait lang. Kasi yung sa pinakamalaking pinakamalaking question mark sa token text, yung parang adjustments, kung paano sila makapag-adjust with Chris Macolo. Di ba, paano sila mag-a-adjust with C-Mac? Knowing yung kalaban nila, parang, parang sobrang gel na nila with each other. Kasi sila, mangangapa pa sila sa finals eh. Kung hindi mangyari yung factor na yun, edi tingin ko, mas tataas yung chance ng token text na, makapag-force ng Game 7, tapos pag umabot na sa Game 7, 50-50 na. Pero, so far, feeling ko, Ginebra, kaya nilang tapusin yun in 6 games. yung ginawa kong video, Ginebra in 7 ako eh. Ginebra Ako in din. 7. Oh, Feel ko Game 7 yan. in 7. Eh di may iba lang, edi 6. Pero naman natapos ng 6 games yung semifinals eh. Pero hindi naman pala tama din. Pero lang din naman pala ang sagot natin eh, Ginebra eh. Tingin ko 6. Kasi mag-matter talaga si Chris Macolo lang magma-matter dyan. Feel ko. Oo. So yun, pwede ba kayo sa Wednesday? Yun yung final tanong eh. Final question. Alright. Nood live, hindi rin eh. May kami sa work eh. Ako. Sayang din yung yung MOA sana kaso may birthday yun eh. Ito. Sinong may birthday? Ito, pinsan ni Kay. Happy birthday po. Happy birthday po.